driver na sumusundo, nagsusugal. Sa church, kahit kahapon sa anong Monday, di ba? May nanonood na sabong habang binoboto yung speaker. So, there's a time kung sugarol ka, Nako. which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso. Yun lang po ba nagpadala ng message yung pamangkin mo? Kung mapapansin mo, yan yun, no? Wala namang mga tao, walang nakalagay na ang online sabong. Kung kayo sanay dito, hindi ganyan ang online sabong. Yan yun. Kayo naman, Ako nga, di ko alam yung interface niyang ganyan eh. Pero itong si kung sanay kayo sa online sabong, hindi ganyan. Yung video, hindi ganyan yung interface. Nako, kakaumpisa pa lang ho ng Senado. Umaatikabong palitan na ho ang ating natunghayan sa pagitan nitong si Senator Alan Peter Cayetano at nitong si Boy Pagpag Bam Aquino. At dito rin ho sa video na to, meron hong apila itong si Senator Eric Sylvester. Doon sa nag-trending na congressman na kung saan, hindi naman daw siya nanonood ng talpakan. Kayo naman masyadong intrigero't intrigera. Nanonood nga siya kay PH Update. Nakita nyo naman, buti pa nga siya nag-subscribe. Kayo ho ba, nag-subscribe na? Mabilis lang ho yan, subscribe button, no? Ito, pakinggan natin para wala tayong maraming dito. Hayaan natin magsalita itong si Erich. Erwin, game. Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung Ethics Committee doon na mag-discipline sa kanya. Pero, very frustrating when I saw that. We were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, come on. Nandun ka sa... Mahilig sila. Come on. Yung pagiging yung ika nga porte ng pagsasalita o style ng pagsasalita ng mga talagang kitang-kita mo dito kay Erwin Tulfo. No, di umano ikaw daw si Erich, di natin alam, di pa rin nasasagot yan. Naging senador ka na't lahat, hindi mo pinag-usapan sa COMELEC yan. Ay, napag-usapan na pala. Nagdesisyon ang COMELEC na paborable dito kay Erich. Erwin, ano na ho siya? Very frustrated ho siya. Ganyan talaga, di ba? Pero kayo, ang problema dito, ayan, kabilang ka na dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kahit na anong makita niyong kababuyan dyan sa House of Representatives, ang problema sa inyo, hindi kayo makakana-kana kay Martin Romualdez. Lalo na ikaw, aso ka niya. Kahit napakalayo mo na sa House of Representatives, yung tali niya sa'yo, pagkahinilan niya, sigurado lalapit ka. Tama, mali? Sigurado natin yan. Pero sa tingin natin, sa mga susunod na panahon, mag-uumpisa na yung ika nga, paghihiwalay ng landas ng mga Tulfo at Romualdez. Sa tingin ko sa mga susunod na buwan at taon, maghihiwalay na ho ng tuluyan yan. Kasi ang kapatid niyan na si Rapi Tulfo na ika nga taas ng pag-asa ng ating mga kababayan na kung sakaling maging senador yan, makakapaghatid ng pagbabago sa ating mga kababayan. Diba? Napakaangas yan sa kanyang programa, pero nung napunta siya sa Senado, yung presyo ng kuryente, pangunahing bilihin, wala, tiklo pang bibig niya, diba? Kaya, yun, gustong magpresidente, si Tamba gusto rin magpresidente, noong 2023, 2024, Sani Persa yan, para sa akin si BP Sara. Pero ngayon, iba na ho usapan. Wala nga naman magpakaaso pa to Sa tingin ko, pagkahinila nitong si Tamba, ang tali nitong si Erich. Nagkakamali pa rin ako. Erwin, hindi na ito tatalima dahil nga yung kapatid niya, may may plano din, may planong tumakbo ng pagka-presidente. Pero bisa pinaka-latest na survey yang si Erwin Tulfo wala talaga sa kalingkingan itong si BP Sara. Kaya imbis na magpakaaso ka o magnasa ka na manalo yung kapatid mo sa 2028, manahimik na lang ho kayo. Congress. It doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba?
Lagot ka, Sen. Hoy, para dito kay ano? Para dito kay Boy. Asan na si Boy? Teka lang, asan na ba si Boy? Hanapin ko lang ho si Boy, ha? Pangalan nitong mama na to. Teka lang, ha? Teka lang ho, ha? Kung daw talaga di mo mapigilan ng kate, tiisin mo lang ng konti. Ito naman kasing si Boy, oo. Ang problema talagang ano ka talagang gumugus. Matindi tong si Erwin. Ibang klase yung mga kababayan. Anak ng tokwa. Akala ko pa naman ano tong si Erwin, babalagbag pala siya ngayong araw. Kung di mo daw matiis yung kate, kamuti. Tuloy mo na natin. Tayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso. Yo. Or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Yan, sabi. Kahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Sabihan mo yan ako, face to face kayo. Ulitin mo yung sinabi mo, Brad. Ulitin mo. Gusto ko yung portion na banat mo Ulitin mo, ha. Face to face kayo. Itong si Representative Nicanor. Naku, Nicanor na naman. Yari tayo dyan. Ewan ko ba? Ang gulo mo, PH. Pupokus tayo Pupokus tayo dito. Ginugulo mo usapan ako, wala akong ano dyan. Basta ako, babanatan ko yung mga bumabanat kay dating Pangulo Rodrigo Duterte dito kay VP Sara. Yung mga bumabanat sa mga kaalyado natin dyan sa Senado, nako. Pero etong base dito kay Representative Nicanor Briones, Senator Erwin, di naman daw siya nag-iisabong. Sa totoo lang, may nag-message lang daw sa kanya. Tinignan ko lang naman. Di ba nagbubungguan yung dalawang panabong. Itong si habang nagsasalita itong si yung si Richard Gomez, sabi siguro, anak ng tokwa, akala ko ba solid ka? Akala ko bang galit ka sa mga kabalintunan ni Tamba, ba't mo binoboto? Walang kwenta to. Anood na lang ako sabi. ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun There's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso. Or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2. Kong Nicanor Briones. Di daw kayo pinapasweldohan para magsugal. Nagsusugal ka ba? Sa huling pagkakaalam ko, ikaw nanunood ng PH. Diba? Nagsusugal ka ba, Brad? Mali kasing ginawa mo Bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Ayun. Ano yan? Kumbaga, kailangan ma-ethics. Itebes. Ayan. Yan na nga ba? Nagsagutan na nga. Kompletos Ricados. Kaya kung di po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Pag tayo maglalatag dito, talagang kompletos Ricados. Si Tulpo. Ngayon, itong si Representative Nicanor Briones, sasagutin niya yung mga patutsada sa kanya. Siya nagsusugal na siya. Nagsusugal ka ba, Kong? Ito na, sagot ni Kong. Kong, bana. Pero po yung nandun sa video ng nag-iisabong? Totoo, hindi ako nag-iisabong. Sa totoo lang, may nag-message sa akin sa Messenger. So, tinignan ko lang naman. Hindi ko naman nakalain na meron palang magkukuha ng aking mga private messages. So, nagulat na lang ako.
Dahil alam ko naman, meron talagang hindi dapat tinitingnan, pero okay lang yon. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. At fake news. Online sabong sinasabi, niwala akong GCash, niwala akong money transfer na online. Hindi ako marunong dahil old school tayo. Ang alam ko lang text, message, at tumanggap, tumawag sa cellphone. Pero sir, yung video na pinadala ko sa inyo tungkol sa isabong. Hindi totoo. Kaya nga ako fake news eh. Kaya ako humarap sa inyo, ayaw kumandamay ang Kongreso. Na-pressure ka, Brad. Na-pressure ka. Na-pressure ka ni Tamba. Kung pagka hindi mo inayos yun, i-ethics ka namin. Hindi ka lalabas. Hindi mo a-address sa media. O pinatawag yung mga media, ngayon papaliwanag siya. Meron lang daw nag-text. Sinend lang daw ho sa kanya yung video na yon. Okay, game. Kung ikaw hindi mahilig sa sabong at hindi ka tumataya sa sabong, anong point ng kaibigan mo na sendan ka ng ganun? Yan ang tanong. Yan ang tanong kong. Huwag mo sabihin na mahilig ka lang sa mga naglalaban ng ganyan, di ba? Di po pwede yun. Ika nga, pag nanonood ka, natututo ka. Pag natututo ka, tataya ka. Kasi nanonood ka. Anak ng toko, itong talisahin, parang mananalo Mananalo. Dito ako sa puti o dito sa talisahin. Ganun yan eh. Ay, malupit pala yung mga talisahin. Lumilipad, flyer tong mga to. Di ba, gaganyan ka, anak ko, kumikikig. Natututo ka, anong kasunod ng kong? Siyempre, kung nanonood ka, ang kasunod ng pagtaya. Hindi ko natin sinasabing tumataya siya doon sa punto na yon. Linilinaw niya na ngayon. Ang totoo daw, sinend lang sa kanya. Ngayon, halimbawa, yung iyong kaibigan, alam nyo na hindi mahilig dyan, hindi tumataya, hindi naglalaro. Sisendan nyo ba ng ganyan? Tanong ko lang. Itong si Kong lulusot pa eh. Ganito gawin mo, Kong. Pagsamahin mo yung kamay mo, tapos sabihin mo, I'm very, very sorry. Ang asal ko diyan sa bulwagan ng mga buhaya at magnanakaw, napaka-immoral. Nakarato ko, mga immoral pala sila lahat dyan, no? Napaka-immoral. Patawarin niyo ho ako. Wala hong kasalanan dito si Tambaluslos. Ganun! Yun ang gustong marinig sa'yo ni Tamba. Hindi, ayaw mong parinig. Hahaba pa yung usapan. Gustahan tayo. Ginamit kang ika nga, sacrificial cow. Ay, sacrificial crocodile. Ginawa kang sacrificial crocodile para sa hindi mapag-usapan yung mga kabalintunahan o yung mahiya naman kayo. Yung listahan ng mga flood control. Good job. Diversion. Executed. Baka planted yan. Ingat ho tayo. Game. Dahil para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa kundi ang haba ng butuhan. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gusto mag-invite ng traditional na sabong na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado. Hindi naman ako nagsasabong. So, siguro ako ang duda ko rito, may gusto sumagot tayo sa atin dahil yun ang, sa buong pagsasalita mo, Manong, yun ang pinakamalupit. Ikaw na naispatan na nanonood ng laban ng manok, tapos ikaw pa sinasabutahe. Pagkaganyan yung mga pinapanood namin dito, pinapalakpakan namin, di ba? Kailangan palakpakan pagkaganyan Mantakin nyo, kayo na ang nanonood, kayo na ang naspatan, kayo pa sinisiraan, palakpakan. Ibang klase naman yan. Alam nyo ano yung mga paninira? Paninira, halimbawa yan inedit. Halimbawa yan, ika nga, matagal na linuluto para umabot tayo sa ganyang usapan. Marami pang pahaging, marami pang intriga o chismis. Kagaya ng mga missing sabungero. Yan ang planted. Yan ang ika nga, tain ng kalabaw yan. Diba? Tain ng baka yan. Pero itong sa inyo na to, sir, hindi ho. Ika nga, nakita kayo nung photographer sa likod. Ngayon, pagka manunood kayo,
magdala kayo ng kumot. Magkumot kayo. Next time, magdala kayo ng kumot para hindi. Laban o bawi? Tama o mali? Meron o? Diba ganun lang naman yan eh. Yes or no, true or false. Diba ganun lang naman ang tayaan dyan. Kuha ka ng kumot. Magtakpan mo yung mukha mo tapos laban. Wala kahit na meron paparaps sa likod, hindi ka makukuha ng Brad. Tayo, maraming nakakabangga. Ang aking number one nilalabanan, mga smuggler. Ang pinaglalaban ko, mga magsaka, Brad, ano nangyari doon sa Doon sa, mga inimbestigahan nilang smuggling dyan sa House of Representatives. Yung sa sibuyas, yung agri-smuggling in general, ha? Ano nangyari? Ba't di ko nabasa yung pangalan mo sa mga nagtatanong doon. Pumapapil ka, Brad. Huwag mo akong lokohin dito. Kilala ko lahat ng EPAL dyan sa mga committee sa House of Representatives. At hindi ko nakita pangalan mo doon sa mga nagtatanong. Ngayon ko palang nakita yung pagmumukha na yan. Pero instant sikat ka, Brad. Galing mo, Brad. O sa mga gustong sumikat at pag-usapan ng pangalan, next time, PH naman ang... sa ulo. Livestock, poultry, Sige farmers. lang, Brad. Galit tayo sa nagiging dahilan kung bakit nalulugi yung ating mga magsaka. Hindi ko alam kung isa yan sa mga dahilan kaya tayo Pero anyway, kung ano man ang kanilang gustong palabasin, fake news yung ito. Pakita mo, Brad. Ito yung video na kung mapapansin ninyo, hindi yan sabong. Ano po yan, sir? Yung practice fight na nag-i-invite sa atin, walang tarian, walang tao. Tinignan ko lang dahil nag-i-invite tayo. Ano ibig sabihin ng ini-invite, sir, in practice fight? Ano ibig sabihin nun? Hindi, gusto tayong imbitahin na lumaban sa isang derby. Marami namang nagpapa-derby. Tayo nung panahon ng eleksyon, naiimbita lalo yung mga leader natin na merong nagpapasabong. Meron niyang even mga Rotary, mga nag-i-invite. Kumbaga sir, bisita lang po kayo. Iniimbita kayo as bisita, hindi po as manlalaro. Kung pwede, bumili ako ng manok at maglaban. Kasi may mga tawag diyan ay itong nagsusulisit ng fundraising. Marami iba't ibang klase nagpapasabong. Meron Rotary, merong organization, pero meron talagang mga traditional na sabungero na ang ibang leader natin, iimbita tayo. So hindi po kayo nag-iisabong pero nagsasabong po kayo traditionally? Hindi ako nagsasabong. Hindi mo ako kahit minsan makikita First instance. pumasok sa sabong. First instance po ba? Hindi ba nauso? Pero nanonood. Anong kaibahan ng pagpasok sa sabungan at panonood sa cellphone? Hindi ko makita yung logic, bro. Hindi ko makita yung logic. Kung yung pagiging sabungero, kailangan mo nang pumasok sa sabungan, meron tayong problema dyan. Paano pa ho tayo nagkaroon ng online sabong? Kung ganun ang logic nyo dyan. Okay, siya daw hindi siya pumupunta pero nanonood kayo sa cellphone. At ang medium ngayon para makataya sa talpakan, gamit cellphone. Di palakpakan ho namin kayo. Yan ang mga gusto ko. Di ba, huli na nga't lahat-lahat, lulus. Yan ang Pilipino. Yan ang mga politikong Pilipino. Yan ang karakter nila. Yan ang ikangayo ng dugong nananalaytay sa ugat ng mga walang gadgets. Huli ka na, di ka pa aamin. Gagaya pagka DPWH, yung mga palpak na proyekto, flood control, lahat ng pagnanakaw na nangyayari ngayon sa ating pamahalaan, huli na nga ayaw pang umamin. Ganyan din yan. Kaso ito, hindi masyadong matinding kasalanan niya.
Ngayon, kung yung mga nagmamalinis dyan, inaakusahan na nagnakaw ng bilyon-bilyon at milyon-milyon, hindi si BP Sara, yun, intriga yun. Ito yung totoo. Yung mga ngako ka ng 150 million para lamang pumirma sila sa yun na talaga. Kakastiguhin nyo itong mama na to tapos ganyan yung mga inaasal nyo dyan. May problema tayo. Kung susuriin natin, mas banal tong mama na to kumpara doon sa mga nagbabayad para sa pirma nila dyan sa impeachment ni Bibi Sara. Kaya huwag nyo siyadong kagalitan tong mama. Anak ng toko, mahiya naman kayo para bahala kayo, pare-pare sila Pwede in-invite kayo. Kasi yung timing kasi, yun lang po ba nagpadala ng message yung pamangkin? Kung mapapansin mo, yan yun, no? Wala namang mga tao, walang nakalagay na ang online sabong. Kung kayo sanay dito, hindi ganyan ang online sabong. Yan yun. Kayo naman Ako nga, di ko alam yung interface niyang ganyan Pero itong si kung sanay kayo sa online sabong, hindi ganyan. Yung video, hindi ganyan yung interface. Ayo talaga, oo. Paano siya, Kong? Yung mismong pinakikita, yan yun. Tinignan ko lang dahil nag-message dahil sinasabi na nag-i-invite ng sabong. Ako naman tinignan, merong message sa messenger ko. So, tinignan ko lang. Hindi ko makakalain, pati yung private. Maliit na bagay. Hayaan nyo na, mas maraming problema ngayon ng mas matindi pa dyan. Maliit na bagay yan. Yung ginagawa nga nila dyan, bilyon ang ninanakaw nila dyan sa bulwagan hindi sila nahihiya. Tapos kakastiguhin nyo yung tumatalpak dyan. Di ba? Wala problema. Hindi ko sinabing tumatalpak. Malay natin, meron pang ibang... Di ba? Hindi natin alam. Pero yung maliit na bagay yan kung ikukumpara natin sa kababuyang ginagawa ng mga nakaupong opisyal dyan sa House of Representatives. Eto na nga. Eto na mga kababayan, ang nagsabi na mahiya naman tayo, utang ng Pilipinas, higit 17 trillion pesos, tumataginting na 17 trillion pesos na. Ano sabi niya? Yung nangutang ng mahigit 17 trillion. Hindi, ito na yung siguro yung kabuuan. Kabuuan na yan. Sinong nagpalobo? Administrasyon. Okay, yung mama na nagpalobo sa utang ng Pilipinas na umabot na sa 17 trillion pesos, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Di palakpakan. Sabi ko sa inyo, very generous ako ngayon dito sa video na to sa palakpak. Hindi natin pinagkakait yan. At dahil dyan, dito na ho tayo kay Dito ho tayo kay Ayan. Lagay ko lang dito to kasi importante yan. Yan kumbaga, yan yung talaga. Yan yung ito yung main event natin. Game. Kaakmang solusyon dito, kaya hindi ko muna napag-usapan. Pero siguro po, pwede natin pag-usapan ano ba yung magandang panukala para ma-address ito o baka naman meron ng plano ang DepEd pagdating po sa problemang ito. But for the record, gusto ko lang banggitin, yung problema ng bullying is one of the top concerns of the EDCOM report. And we will also do our best to find the solution here. Salamat po. Salamat, Senator Tulfo. Thank you po. Thank you, Senator. Mr. President, last but not the least is the gentleman from Taguig and Pateros, no other than Senator Alan Peter Cayetano. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Alan Peter Cayetano is recognized. Thank you, Mr. President. And with the permission of the good gentleman from Tarlac and as Senator Win described, another champion for education. Excuse my voice, Mr. President. I'm praying to be charismatic but woke up asthmatic. So medyo masama yung sa chest, but I cannot help but stand up because kung ano man nararamdaman ko does not compare really with the state of education. At gusto ko rin pagbigyan yung dati natin na Senate President Mig Subiri na nagsabing dapat mas maraming discussion talaga sa floor. Diba? So if the gentleman from Tarlac would allow me only 2 questions. Of course, Mr. President. Sige. First of all, I thank God that you were the first to speak. And the first topic is education. I know there are a lot of political issues like the impeachment, the budget, the SONA, contra SONA. But I think all of us will agree not only should the highest budget allocation go to education, but the highest
priority, no? Even if you talk on the spiritual side values, dapat yan sa education pa rin. Prime Minister Lee Kuan Yew solved many of the problems of Singapore with a 5- and 10-year plan in the basic education sector. So my question, Mr. President, is this. Together with His Honor and many of us, we were here during the time na diniscuss yung K-12. And if you remember, dalawa lang kami ni Senator Trillanes ang nag-object among the present here who were part of that. I think the whole world went K-12 except 2 other countries. But one of those 2 other countries is top 4 in education in the whole world, no? And then minention din kasi kawawa naman mga engineers natin, they will need another 2 years, etc. But when we computed that, that was less than 1%. And the basic objection is, kung baga sa kotse, galing sa karag-karag na vintage na I won't name a brand kasi lahat naman ng brands ay maganda, suddenly, right before K-12, parang Lexus or Mercedes-Benz na tayo. To be fair to the former president, ang daming naayos sa education. Yung innovations niya sa bidding out the classrooms as a whole, yung pagtaas ng sweldo ng teachers. I mean, we have to give it to him, to Brother Armin, they did that, no? But they proposed a giant step to K-12. Unfortunately, many of the things we predicted then, one, hindi masosustain. Even Sensani, who I'm happy is now the DepEd Secretary, and of course it was his father who was the main proponent of this. Ang promise kasi nila, number 1, after graduating high school, pwede ka na magtrabaho, parang Germany. That means yung track, kompleto. Yep. So, sa SONA, in-announce ng Presidente, pag senior high ka at gusto mo na mag-electronic or electrical, hindi yun yung promise sa K-12. Ang promise sa K-12, first year high school pa lang, junior high school, may track na. Whether yan ay sports, whether yan ay sa fashion, sa creative, sa pananamit, sa computers, internet, no? Hindi sa 5th year. Hindi sa 4th year, sa 5th year. Nandun pa lang yun yun yung pangako. Another pangako is that the GE subjects na lahat tayo na nag-college ay nadanasan natin yan. It was 80% or 70% of our first 2 SEMs. Ililipat yan sa high school para ang mga college ay nangako na i-cut to 3 years. Ngayon, kailangan pa natin ng win-win solution through Senator Win by filing a bill to force them na magbawas. So, noong time ko po, I think 18 units full load kami, 21 units okay pa rin, hindi pa overload, 23 units yung overload. Eh ngayon, Senwin, ano ba, 20, 26, 28, basta yung units. So, yung promise ng K-12, baliktad pa yung mga nangyari. And I can go on, and I know you agree, I had the chance to hear some of your comment speeches, more on social media than on the campaign, no? So, right in front of you is a senator who loves to be loved and loves to be hated. Senator Jinggoy Estrada. So, the same goes for his proposal to get rid to K-12. Some parents, some PTA associations, some local government, some media practitioners love the idea, some hate the idea. So I know this is going to be a long discussion, but I'm really curious what you have in mind, sir. Are you for the abolition of the K-12 or are you for the full implementation? What are your, in a nutshell, leaning towards? Thank you, Mr. President. Yung problema ho sa K-12 directly affects the employability of our students. At malinaw po yung posisyon natin na ang pagtatrabaho sa dulo ng edukasyon mahalaga. No, mahalaga na pagkatapos ng educational journey mo, may trabaho ka. No? You should be employable, you should have the skills that are needed to be hired. And one of the bills that we filed, pinapalapit po niya yung mga eskwelahan at yung curriculum dun sa mga employment opportunities. This directly will affect the grade 11, grade 12 system. So maganda po ang pangako ng grade 11, grade 12, pero alam natin di po yan ang natutupad on the ground. No? Kung may reforma na pwedeng gawin para maging employable yung mga estudyante natin, then maybe it deserves one more shot. But kung talagang hindi kaya, then
we will tackle the solution suggested by Senator Estrada. So ang mangyayari po dito, maghi-hearing po tayo, and we will hear everyone's position on the matter. The position from our fellow senators here, mga eksperto, from DepEd itself, apektado rin dyan syempre ang CHED at ang mga kolehiyo, and hopefully we can come to a solution na malinaw. No? At this point, lahat po tayo nagbibigay ng solusyon, magandang pakinggan yan, wala pong off the table, everything is on the table, mapag-usapan, and as a committee, as a body, we can come up with the reforms together. But definitely, hindi solusyon yung walang gagawin. The solution is not doing nothing. Kasi kung wala tayong gagawin, tuloy po yung problema natin dyan. We have to do something. No? I agree with you 100%, but I feel... If I may, with the Yes. indulgence of my two colleagues, if I may be recognized, Majority Mr. President. Leader. Mr. President, just to point out something, Mr. President, because I cannot help but butt in, Mr. President, with regard to the challenges that we are facing in implementing K-12 program. Mr. President, in some countries right now, they're already talking about including the artificial intelligence subjects in all in a curriculum of the secondary and basic education, Mr. President. You can go to China and they're already implementing it. Until now, in the Philippines, we are still talking about debating on mother tongue use. What I'm just trying to point out, Mr. President, is that in some areas where K-12 is being implemented, for example, and the promise is you will get a job as soon as you finish K-12. But in some, I would not say some, but in many places of the country where there's no resources, educational facilities. For example, Mr. President, you talk about AI, you talk about robotics. 2 years ago, I was in Singapore and I met Robot Ella, a barista who can do 200 cups of coffee in an hour. But 2 months ago, it's already here in Mega Mall. So if we're not going to do something about it, if the schools, the basic education facilities are not ready, then we will only continue to offer hair cutting, massage therapy, which I don't, wala po akong ano doon, no? I'm not against the course. Pero kung yun lang po lagi, Yes. at yun lang yung idinala sa isang particular community, then walang upskilling, walang retooling, then the problem will continue to arise, especially with the rise of artificial intelligence. So just to point out, Mr. President, the importance of really looking into this, and I don't think, I don't agree actually, Mr. President, of abolishing K-12. But if we are not going to implement it properly, then that's the only thing we can do right now, probably think about. But abolishing or going back to our usual yung limited time, Mr. President, in the basic education, baka ho, babalik na naman tayo doon sa dati at hindi tayo mag-move forward. Just to put that on record, Mr. President. Mr. Thank you, distinguished colleague. Thank you, Senator Cayetano. Thank you, Chairperson. Mr. President, just to add to the Majority please Floor proceed. Leader's point. Yes, please Yes. proceed. Mr. President, ang nangyayari po kasi, yung pagpili ng mga kurso, hindi siya base sa job market information. So, actually, hindi pa nga yung available eh. Kadalasan po yung nangyayari, kung ano yung gusto ng mga magulang, kung ano yung gusto ng mga tao, hindi po kung ano yung base sa mga available jobs in the area. So, yung isang batas po na na-file po, isang bill na na-file po natin, si STEP Act, School to Employment Program, binubuo po yung labor market information na siyang magbibigay ng datos sa mga eskwelahan, both in high school and in college, para yung mga kurso pwede pong ma-rationalize. No? Sa gayon po, mas sigurado yung pagtatrabaho ng mga kabataan natin. Kasi yung kurso na tinitake up nila, talagang may opportunity na magtrabaho dun sa lugar. Ang nangyayari ho ngayon, base sa survey, base sa kung anong gusto, in the end, hindi nagmamatch. Kung may natutunan mang skills, baka kailangan umalis pa dun sa munisipyo, dun sa syudad, or worse, hindi rin siya yung mga skills na hinahanap ng merkado.
So magsisimula po talaga yan sa integration ng ating labor market information. Alam ko po, the majority floor leader is the expert on technical vocational matters here, no? So alam po niya na ang TechVoc schools, kadalasan meron yung labor market information para yung offerings po nila, swak talaga sa pangangailangan. Kung nagagawa po yan ng TechVoc institutions natin, ba't hindi nagagawa ng ating mga senior high school na siyang nagbibigay rin ng NC1 at NC2 certification? So marami ho talagang reformang kailangan gawin, and we would welcome the expertise of the good majority floor leader during the deliberation. So maraming salamat po, sir. Salamat, Sir President, just to react to the gentleman from Tarlac saying we cannot do nothing. Okay, let me agree with him 101%. And to be fair to all our past presidents, I don't think they're not doing nothing. My point is we have to do something radical. Yeah. Kasi mabigat masyado yung problema. For example, in Metro Manila and many highly urbanized places, what we're talking about, job matching, etc., ganyan, malayo pa yon. Bakit? Half day lang sila eh. 3 oras lang, 4 na oras. Wala ng classroom, kulang na ng teachers. Pwera pa yung 1 linggo na walang pasok dahil bumabagyo. Karamihan sa kanila, wala rin naman tablets or Apple computer labs or anything like this, no? So the problem is really much more basic. The problem, that the bigger parts of the problem goes back to pre-K to 12 eh. Nabanggit ko kanina, bakit ngayon mas maraming more than 18 units. Lumalabas sa EDCOM, 122 units ang college eh. So 122 divided by 3 years, that's only about 40 units per year. So kaya naman pala ng 3 years. Bakit? The longer you ask a parent to sustain yung pag-aaral ng bata, the bigger the chance na mag-drop out. In Taguig, we have a 100% scholarship program. Galing talaga nitong si Senator Pagka-graduate mo Alan. ng high school, will Hindi give siya you bida-bida. automatically 15,000 para makapag-enroll, whether TESDA yan or college. If it's a center of excellence like UP, will give you 50,000. Kung teacher ka or police, will give you 80 to 120,000 magmasteral. But you know, you check the dropout rates, comparable pa rin sa ibang lugar. Kasi nga yung scholarship program natin at pinagyayabang natin full scholarship, 30% lang yun ang gastos eh. Yung out of pocket is 70%. And the additional kindergarten, which is good, ang kindergarten, 100% good. But yung additional 2 years, tapos yung nag-additional 2 years ka nga, half day ka naman. Ano yun? Diba? So again, I know this is going to be a long discussion. Mr. Testdaman, Mr. Trabaho ng Senado stood up. I remember we were discussing how much, Brad, is the budget now of TESDA compared to when you were TESDA? Times 3 na? Times 4 na? At it's times 3 na. Ang pangako nun, yung TESDA i-integrate sa high school. Ngayon may 3-year course na yung TESDA, naging CHED na rin ang TESDA. Tapos may mga course ang TESDA, sing mahal na rin ng mga college. You know? So again, I say all of this with passion because nga, you know, I saw it before my eyes kung ano yung successful pero kung ano din yung dumudurog sa sistema. But the solution is there, but we have to be radical. 165,000 schools. Binanggit to ng EDCOM, school classrooms. Binanggit to ni Senator Tulfo. I guess, sobrang dami na nagsusumbong sa Tulfo, kaya buti, madadalawa na Tulfo natin. So mahahati na po ang trabaho sa mga nagsusumbong sa atin. You know, Senwin and I, hindi po ako magaling mag-compute, no? But you have to hand it to Senwin. Not only is he very good in education, singkit din, kaya magaling din sa calculator, magaling sa math, sa business. Alam nyo, kinocompute namin, kung sa 1 million Senwin, 165 billion lang yon. That's almost half or 2/3 lang nung baha budget ng DPWH. Exactly. 1 trillion yung budget ng DPWH. Gusto nyo tapusin in 1 year ang kakulangan sa classroom? Medyo bitin pa yung 165 kasi sa Metro Manila, walang lupa. But the point is, I'm agreeing with you, sir, but I think the task of this 20th Congress is not only for change or to do something, but it is really the radical change that is needed, the hard decisions, putting our money where our mouth is. I campaigned in my first term in 1998 telling may kababayan in Taguig, tiisin muna natin na napuputikan ang paa natin. Minsan nagkakaroon ng alipunga dahil sa baha. Pero gawin natin lahat ng classrooms natin. And now, awa ng Diyos, you know,
maganda edukasyon, mga nagtatrabaho sa BGC, mga taga-Taguig. But kung inuna namin ng inuna yung flood control, and it's hard to be in a flood, 3 months kung paano kaming bahain before, no? But to go to my second question, dahil matalas na ang tingin sa akin nung dating Senate President natin at napaka-importante, and I support his privilege speech, but it's in connection with that, no? When Isabong happened, and now I can tell the story, that was one of the reasons that there was a clamor to remove me from calendar, the franchise of Isabong. I knew how addictive and kung gaano kalaking problema yan, no? So ngayon, wala nang pogo, thank God, and thank you everyone here who worked on that. Having said that, pinag-iisipan pa ng Malacanang kung ano ang epekto at anong balance ng online gaming. So my question is this, because nga I'm eager to hear Senator Subiri, former Senator Subiri, but shouldn't CHED and TESDA and DepEd, not only kay Sen Sani now, I said this during the time of VP Sara, I said this during Duterte administration, shouldn't they weigh in? Kasi can you imagine, sasabihin ng PAGCOR, we're making 50 billion. Tapos ang mga bata, tuturuan mo, kulang-kulang tayo ng mahigit 1 trillion, papayag ka sa 50 billion na kikitain, tapos ang mga bata, tuturuan mong hard work, mag-aral ka, huwag kang magsusugal. And then pag uwi nila, yung driver na sumusundo, nagsusugal. Sa church, kahit kahapon sa anong Monday, di ba? May nanonood na sabong habang binoboto yung speaker. So, do you feel, no, as one of the champions of education that despite being in the Umabot na rin sa Senado yung kabalbalan dyan sa House of Representatives. Ayun na nga, dito na una tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.